Hello guys. Gusto ko lamang pong mag-share ng kaunting pahapyaw na pagsagot dito sa isang vlogger na nagngangalang si Gilbert Libong Pasil, na wala na ata itong ginawa taong ito kundi tutukan ng social media at doon na lang maghanap buhay sa social media. At ang nakakapagbigay pansin pa naman sa taong ito, Iglesia ni Cristo pa ang tinalaging malimit na tinatalakay na itong taong ito. At ang angas pati ng dating ni Gilbert Libong Pasil, ang angas ng dating mo, pati nahinay ka lang. Magsalita ka, ay akala mo ikaw na yung totoo na nakakaalam ng katotohanan. Akala mo, ikaw na talaga yung nakababatid ng katotohanan. Pero Gilbert Libong Pasil, dapat hinay-hinay lang. May pinapakita ka pang boxing lang. Hindi ko alam kung boksingero kang lokal o boksingerong kaning ka lang Libong Pasil. At napanood ko yung isa sa mga video mo na ang tinatalakay mo ay nasa Juan 20:28. Matuwan-tuwa ka doon Libong Pasil. Talagang ganadong-ganado ka Talagang ang pagkasalita mo talagang ang feelings mo, ikaw yung nagsasabi ng totoo. Gusto mong palabasin doon sa Juan 20:28 na talagang tunay at totoong Diyos ang Panginoong Jesucristo. Alam mo, yung mga taong maniniwala sa'yo, kawawa. Saan mo dadalhin? Sa paniniwala mo na nanggaling lang sa utak mo. Kung atakihin mo ang Iglesia ni Cristo, wagas. Pero ganun talaga. Kasabihan nga, pag ang puno maraming bunga, talagang binabato. At ang pansin ko sa pagpapahayag mo, gumagamit ka ng sitas ng Biblia, ay kuhang-kuha mo yung estilo ng iyong ama. Oo. Alam mo kung bakit, ano yun? Papansinin mo, Libong Pasil. Kasi nakasulat sa Juan 20:28. Ito, Libong Pasil, tuwan-tuwa ka dito pag binabasa mo Pero nagkamali ka ng pakahulugan, hindi pipili yung iyong diskarte mo. Papansinin mo. Sa Juan 20:28. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Tuwan-tuwa ka dito Gilbert. Talagang walang paglagay yung galak mo Ano ang pahayag mo dito? At amoy ka ang linaw. Wala na tayong dapat pang isipin na kung ano. Ang linaw na nang nabasa natin. Panginoon ko at Diyos ko. Kita mo yan, linaw. Tapos papakilala ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung pang ginagamit mo mga pananalita Halatang inggit ka Ang pagkilala ay kanila sa Panginoon sa Cristo, tao lang. Tao lang. Aba, hindi totoo yun. Saan mo napulot yun? Saan mo napulot yung pahayag na yun? Ang pagkilala ay tao lang. Kung ikaw, Libong Pasil, ikaw ang tao lang. Hindi ka tunay na Diyos. Naliligaw ka ng paniniwala mo. Naililigaw ka ng pagkaisipan mo, Libong Pasil. Alam mo kung bakit?
Yung nakasulat na yun talaga sa 1:20-28, ay wala naman dumaging problema eh. Kung iyo lang susuy-suyin yung katotohanan. Ang problema, hindi ka patungo sa katotohanan. Lumilisya ka sa katotohanan. At kawawa ang maniniwala sa'yo. Anong ibig ko sabihin? Pansinin mo. Kasi kung dito sa 1:20-28, ituturing mo at paliniwalaan mo na ang Panginoong sa Kristo ay tunay na Diyos, ay lilitaw nito, dalawa ang Diyos. Alam mo kung bakit? Basahin natin yung binasa mo sa vlog mo. Sa 1:20-17. Oh. Ano ang nakalagay doon? Pansinin mo, libong pasil, ito ang nasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit pumarong ka sa aking mga kapatid. O, kita mo yung libong pasil? Kung tunay na Diyos ang Panginoon sa Kristo, ibig sabihin, yung mga kapatid niya ay Diyos din. Di ba? Ay, hindi naman patas na ang Diyos lang ay yung kinikilala mo. Yung kapatid niya hindi niya Diyos. Sa bagay, hindi nakapagtataka. Kasi, ang Diyos ay may 3 persona. Ay, pwede mong dagdagan yan. Mahilig ka naman sa dagdag bawas eh. Papansinin mo. Ngunit pumarong ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Alam mo, ang magpilipit mo sa talatang ito, ang linaw ika eh. Ito ika yung talatang kinatatakutan ng mga iglesia ng Limanalot. Yung pa mga dalim eh. Ba't kami matatakot sa talatang ito? Ay ang linaw-linaw nito. Pinipilipit mo kasi ang laman ng talata ng Biblia. Nung napanood ko yung vlog mo, ano ang pangangatuwiran mo dito? Oh. Bakit di ka? May sinabi ba ang Panginoong Hesus diyan na siya ay hindi tunay na Diyos? Wala naman ikang sinabi ah. O, kita mo yung sentido mo? Yung tanong mo, ando na rin yung sagot. Ang sabi mo, walang sinabi ang Panginoong Hesus na siya ay hindi tunay na Diyos. Ay kaya nga walang sinabi kasi nga naman hindi siya tunay na Diyos. Kasi kung siya ay tunay na Diyos, dapat may sinabi siya dito na siya ay tunay na Diyos. Eh walang sinabi. Anong ibig sabihin nun? Ay di hindi siya tunay na Diyos. Kaya yung tanong mo, andun na rin yung sagot. Tapos kung mag-video ka, feelings mo talaga, ikaw yung tama. Ang pangatuwiran mo. Bakit di ka? Wala namang sinabi ang Panginoong Jesus diyan na siya hindi tunay na Diyos. Ay tama ka, walang sinabi. Kasi kaya nga walang sinabi, kasi nga hindi siya tunay na Diyos. Ang gusto mo kasi mangyari, libong pasil, yung nasa isip mo, gusto mo rin ikarga sa Panginoong Jesus. Gusto mo rin ikarga sa mga manunood sa iyo. Kaya kawawa ang maniniwala sa iyo. Grabe ang pilipit mo sa talata ng Biblia, libong pasil. Kami hindi natatakot sa talata ito. Hindi kami natatakot. Eh, ba't matatakot ka sa talata? Kaya ka natatakot kasi, sinasabi mo wala kang kinakatakutan. Magaling kang pumilipit ng laman ng mga talata ng Biblia. Kilala mo ba yung tatay mo, libang pasil? Kuha mo yung style ng tatay mo. Kung ano yung wala doon sa Biblia, na hindi naman kailangan sinasabi, eh siya mo pang dinadagdagan. Ano ang dagdag mo? Nasabi mo. Walang sinabi ang Panginoong Hesus na siya hindi tunay na Diyos. Wow. Eh kaya nga walang sinabi, kasi nga hindi nga siya tunay na Diyos. Pero sa utak mo, meron.
Sa utak mo nag-uumpisa. Oh. Maliwanag, libong pasil. Ang pagpilipit mo sa mga talata ng Biblia. Sige lang. Malapit na kasi. Kaya talaga gumagamit si Taning ng kasangkapan. O sige, libong pasil. Pagpatuloy mo lang. Para lalong lumutang ang iyong walang kaalaman.